coup plot versus President Bongbong Marcos. Nako, yan po ay hindi na nakakapagtaka. Simula pa lang ng administrasyon ni President Bongbong Marcos, nagkalat na po yung ganitong mga chismis, bali-balita, mga marites, na pababagsakin nila si President Bongbong Marcos at ipapalit si VP Inday Sara. Ewan ko ba dito sa mga taong ito kung bakit hindi makapaghintay. Si President Bongbong Marcos po ay halal ng bayan. Kaya kahit na anong gawin ninyo, kahit anong pagbalakin ninyo, hindi po kayo magtatagumpay. Ito po ang sabi sa balita. Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. on Friday admitted hearing about destabilization plots against the Marcos government. He revealed that retired military officers are trying to invite active troops to join the destabilization efforts. Ako ito lang ang masasabi ko. Subukan nila, matitikman nila ang totoong kahulugan ng people power. Yung pinagmamalaki ng mga dilawan-pinklawan na people power EDSA revolution, wala yan. Kapag ito, ginawa nito mga coup plotters na to, matitikman nyo talaga kung ano ang totoong kahulugan ng people power. Majority po ang bumoto kay President Bongbong Marcos at kay VP Inday Sara. At wala kayong magagawa kahit itong mga kuplat-kuplat na to. Hanggang salita lang po ito. Mananaig po ang kapangyarihan ng taong bayan against sa mga militar. Pakatandaan po natin yan. Kung nagtagumpay sila nung panahon ni President Ferdinand Marcos Sr., hindi po kayo magtatagumpay ngayon. I bet, sinasabi ko sa inyo. So itong mga coup plotters na to, nagsasayang lang po kayo at nag-aaksaya ng panahon. At sa tingin ninyo, sino po ang nagpapasimuno nito? Mga retired military officers daw, trying to invite active troops. Para bang meron sasama sa kanila? Ako malakas ang kutob ko kung sino eh. Pero hindi ko na lang po babanggitin. Dahil alam ko na alam ninyo kung sino ang nagpapasimuno nito. Yung ayaw ng unity. Yung gusto nila magulo ang ating bansa. Ayaw nilang makiisa, ayaw nila ng sama-sama tayong babangon. Ang gusto nila, sila-sila, tayo-tayo. Eh hindi po ganyan ang unity eh. Para kay President Bongbong Marcos at kay VP Inday Sara, unity po. Yan po ang nagpanalo sa kanila. Kung ngayon may mga nagsasabi na wala na ang unity, hindi po ako naniniwala dyan. Solid pa rin po ang tao behind the unity. Well, sige, may mga taong kumalas, tumalikod, iniwanan ang unity. Eh, natural lang po yan. That happens. Meron silang nakitang hindi nila nagustuhan. Fine. Ganyan po talaga ang demokrasya. Pero sa ginagawa ng ating Presidente Bongbong Marcos, kung meron man umaalis, mas marami po ang nadadagdag. Yung mga nagsimulang maniwala sa pamamahala ni President Bongbong Marcos. Nabasa ko nga po ito sa 31 million movement page sa FB. The design is very ampalaya, anti-government at bitter. They can never put a good president down. And that I believe so. Kahit anong gawin ninyo, kahit na anong paninira, kahit na anong gimmick ang gawin ninyo to put this government down, hindi po kayo magtatagumpay. The people will rally behind our president. Dahil nakikita namin yung kanyang magandang intensyon para sa ating bayan. Tuloy ko po. In a speech delivered during the change of command ceremony at the Western Mindanao Command or yung Westmincom on Friday, General Romeo Browner Jr., the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, disclosed this information na meron nga daw coup plot versus PBBM. So, sino balak nilang ipalit na replacement? Si VP Inday Sara? Sa tingin ninyo, kung sakaling magtagumpay kayo na alisin si President Bongbong Marcos, mapapapayag nyo si VP Inday Sara na maupo in place of President Bongbong Marcos? Kahit na ano pa ang sabihin ninyo, kahit may mga intriga, may mga kontrobersiya sa likod nitong si Vice President Sara Duterte,
pagdating dito sa usapin ng Uniteam, hindi po niya tatraydorin si President Bongbong Marcos. At sa ginagawa ng ating presidente, napakabulag nyo naman na para hindi makita. Nagtatrabaho ng mabuti ang ating presidente para po sa kapakanan ng buong bansa. Sabi pa dito, PBBM admin is working really hard to get our economy going. Mabilis lang ang 6 years. Kaya we are wondering, some people are really impatient that instead of helping the government, they find anything, even the smallest faults, just to lambast and mudsling every initiative of President Bongbong Marcos. We will continue to support the banner cry of PBBM and VP Inday Sara Duterte, which is to promote and further #unity instead of divisive politics and bickering. Ako ay voted for unity. Bongbong Marcos and Sara Duterte. And hanggang ngayon, ako po ay supporter pa rin ng unity. These people may not be perfect, but who is? Kahit na saan sanghay ng ating gobyerno, wala pong perpekto. So yung mga naghahanap ng perfect governance and perfect administration, gumising-gising kayo. Akala nyo kung yung mga idolo nyo or yung mga sinuportahan yung kandidato ang nakaupo ngayon, magiging perpekto kaya? Hindi. Pero magkagayon man, nakikita natin yung pagpupursige ng ating presidente para iangat ang buhay ng bawat Pilipino, no matter what your color is, no matter kung sino ang sinuportahan nyo nung nakaraang eleksyon. And that is the core of unity. So, sino itong mga taong ito na gustong magkuplat-kuplat ngayon against PBBM? Obvious naman, hindi ba? Yung mga hindi makapaghintay, yung may mga sariling agenda. Dahil kung si VP Sara lang, hindi yan papayag na magsagawa kayo ng mga ganitong mga coup para lang siya ang ipalit ninyo. Wala po sa ugali ni VP Sara ang gusto nyong mangyari. Kayo na lang kaya ang pumalit kung sakaling kayo ay magtagumpay to oust President Bongbong Marcos. Ang gulo-gulo na ng mundo. Andyan yung Russia-Ukraine war, andyan yung Israel-Palestine war. Dito na nga lang sa atin, may girian ang China sa Pilipinas. And yet, magulo na, gusto nyo pang guluhin. Ayaw nyo ng katahimikan. Ayaw nyo ng peace. Hindi ba yun ang hangad nating lahat? Ang magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa. Bakit yung papasukan ng ganito? Sana kung wala tayong nakikitang pagbabago. Sana kung hindi natin nakikita ang ginagawa ng ating presidente. Pero sabi ko nga sa inyo, since the start, alam na alam ko kung bakit ganyan sila, kung bakit gusto nilang pabagsakin si President Bongbong Marcos dahil sa siya ay isang Marcos. Hindi nyo matanggap na yung pamilya na inyong inalipusta, inyong pilit na ibagsak ay makabalik sa Malacanang. Hindi nyo matanggap na hindi nagtagumpay ang inyong paninira, ang inyong naratibo tungkol sa mga Marcoses. Gone are the days nung basta na lang tayo maniniwala na kahit na anong sabihin ng mga taong gustong sirain ang Pilipinas, basta na lang tayo magpapauto. Bukas na po ang isipan natin. Mas nakararaming Pilipino na po ang nakakaalam ng katotohanan. Kaya po natin ibinoto si President Bongbong Marcos. At hindi po papayag yung majority na yan na basta gumawa kayo ng ganito mga coup. Tingnan natin, magkaalaman na military versus itong taong bayan. Tingnan po natin kung sino ang mananaig. Hindi po basta-basta papayag ang majority na bumoto kay President Bongbong Marcos na basta nyo na lang siyang aalisin dyan through military takeover or kung sino man ang nag-uutos sa inyo na gumawa ng ganitong mga gimmick. Nakakaawa kayo. Halatang halata yung sarili nyong agenda, yung mga pansarili ninyong hangarin para gawin to mga kuplat na ito. Gusto nyong patalsikin si President Bongbong Marcos. Gusto nyong iupo si VP Inday Sara na sigurado naman na hindi papayag si VP Inday Sara sa mga pinaplano ninyo. So, kung hindi uupo si VP Inday Sara, kung sakali mapatalsik nyo si PBBM, sino iuupo nyo?
Napaghahalata kayo masyado. Ayaw ninyo ng katahimikan sa bansa natin. Yung mga nagpapanggap ng mga pro-Filipinos, yung pala hindi. Hindi naman kaya ito ay pakana ng mga pro-China na yan? Kung sino man kayo? Ito kasi mga pro-China na to, pinalalabas nila kapag ikaw ay anti-China, ikaw ay pro-USA. Hindi po ganun ang labanan ngayon. Ito po ay between mga pro-China and pro-Philippines. Wala pong kinalaman ang ibang bansa dito. Dito po naninindigan yung mga may pagmamahal sa sariling bayan. At hindi kami papayag na kayong mga hindi makapilipinas, kayong mga pro-whatever kayo dyan, ang manaig at maghari-harian sa bansa natin. Basahin nyo yung comment section nito mga pages na to. May mga nagsasabi, akala ko ba unit team? Yes, meron pa pong unit team. Kaya lang ang sabi dito, paano magkakaroon ng unit team kung ang tatay mismo ay ayaw sa unit team? Kaya nga umpisa pa lang ng kampanya, panay-paninira na kay Bongbong Marcos. Totoo naman yan eh. Hindi ba alam na alam natin? Si former President Rodrigo Duterte, tinawag na weak leader si Bongbong Marcos. Ano kaya ang pakiramdam ni former President Rodrigo Duterte nung manalo si Bongbong Marcos? Dahil isa siya sa sumali doon sa mga napakarami ng gustong ibagsak at ayaw paupuin si President Bongbong Marcos. Lahat sila hindi nagtagumpay. Kaya ngayon ito, gagawa sila ng ibang gimmick, mga kuplat-kuplat. Kung sino man kayo, hindi po kayo magtatagumpay. Dahil ang kalaban ninyo ay ang majority ng taong bayan na bumoto at naniniwala kay President Bongbong Marcos. Although naglabas naman po kani-kanina lang ng statement itong si National Security Advisor Eduardo Año, and he denied that retired military officials are hatching a destabilization plot against President Ferdinand Marcos Jr.'s administration. However, Año noted that some of the former officials are expressing criticisms against the Marcos government. Sabi po sa statement, the Chief of Staff, AFP, was misquoted or misinterpreted by the media while he was talking to the troops. Yes, there were healthy and passionate exchanges, debates among some retired or former military officers, and even some criticism against certain policies of the current administration. But they are within the bounds of our democratic space. Although oftenly abused, they are part of the freedom of expression where most are academic discussions or politically motivated. The PBBM administration's trust rating remains high, which means that the people are satisfied with the performance of the government in delivering services to the people and addressing all concerns and issues to include protecting our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction in the West Philippine Sea. So, bakit masasabi dito ni Secretary Eduardo Año itong usapin sa jurisdiction sa West Philippine Sea? Dahil meron po tayong mga opisyalis dyan. May mga tao po dyan na talagang lantarang na mga pro-China, na kahit sinasabi nilang sila ay pro-Philippines, halatang halata po, nakasulat po all over them, ako ay pro-China. At hindi nyo kayang utuin ang taong bayan na kahit nasabihin nyo kayo ay pro-Philippines, pero nakasulat po all over you na kayo ay pro-China. Tandaan po natin, ngayon, sa panahong ito, mas nakararami po ang pro-Philippines. Marami po tayong mga kababayan, ang mga anti-China. So itong mga protector, itong mga nagtatanggol sa China, you don't stand a chance. Kalaban nyo ang taong bayan. Tuloy ko po, but there is no destabilization plot or movement against the government. The AFP and the entire security sector are loyal to the Commander-in-Chief and will not be influenced to join any destabilization plot against the government. The security sector shall remain vigilant and ready to take immediate action against any sinister group that will undermine our national security. Although totoo man o hindi na merong kuplat, may mga usapin ng destabilization, huwag po tayong papakampante dahil alam na po natin
Kauumpisa pa lang ng administrasyon ni President Bongbong Marcos, may mga ganito na pong usapin na pababagsakin nila si President Bongbong Marcos sa kahit na anong paraan para matanggal lang nila si President Bongbong Marcos. But then again, ang makakalaban nyo po ay ang taong bayan. Ang mayorya na bumoto at naniniwala sa ating Presidenteng Bongbong Marcos. Subukan lang ninyo at malalaman nyo ang totoong kahulugan ng people power. Never again that we will remain silent. We will fight for this administration dahil naniniwala po kami na itinalaga ng Panginoon Diyos si President Bongbong Marcos sa kanyang pwesto dahil meron pong plano ang langit para sa ating bansa. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.